isang napaka-bless. Ayan, isang maulan at napaka-bless po na umaga sa ating lahat. Hindi po magiging hadlang ang ulan sa ating pagpupuri. Amen. Ulan lang yan dahil ulan naman ang papapala dito. Amen. Sinong naniniwala doon? Tanggapin mo. Kaya mapalag po tayo dahil narito po sa araw na ito at naniniwala ako na may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Sino ang handang magpuri sa ating mga pangyarihang Diyos? Yan, babasahin ko po ang kanyang salita. Sa Pahayag 1 verse 8, Ako ang Adang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen! Tunay nga na noon hanggang ngayon ang ating Diyos ay makapangyarihan at walang kapagitan. Nalayan ko po ng lahat itumayo. Come on, church, pwede bang mataas na palakpak sa ating Panginoon? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananatili.
na despite na tayo'y nagkukulang, despite na hindi tayo karapat-dapat, still, yung biyaya ng Diyos, yung habag niya, ay nandiyan para sa atin. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat po, O Diyos, sa iyong sukdulang biyaya, Lord God, pa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, O God. Habang hindi karapat-dapat, pagkulan ng habag at wagas mo
Masantos siya kabusanad si katay namin. Ang gano'n niya, upi salamatan tayo katawan. Amen. Hindi hadang kung anumang trahedya, kung anumang circumstances na nararanasan natin para magpuri tayo at pumunta sa bahay ng Lord. Amen. Amen. Onyo ko tipa namin. Katawan, salamat o Lord. It's sayang kabusan o God. No inner, inawit mo katawan. So bawat sali, it's sayang lugar o God. It's not coincidence that you have given us the heart, Panginoon, na purihin ka o God, na dayuhan ka katawan. It's sayang ago, Panginoon, sayang oras. Ang barit, Lord, narito, Panginoon, ang aming buhay o God. Ipinibigay namin, pinagkakatiwala namin sa iyong kamay o God. Hayaan mo, Panginoon, ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo din, Panginoon, ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon, na galing sa iyo, God, ay magbigay kalakasan sa amin, kapayapaan, O God, at higit sa lahat, Lord, magbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan, O Diyos. Bless your word that we are about to receive, O God. Prepare our heart, prepare our life, O God. Prepare our mind, O God, nang sa gayong, Panginoon, Lord, hindi makaw ng kaaway. We ask, O God, for the blood of the Lamb, O God, na siyang mag-cover sa bawat isang sa amin, O God, lalong-lalo na ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Cover this place with your precious blood, O God. Maging, Panginoon, ang mga nasa online, O God, na nanunod. Maging kami, Panginoon, ang sampu ng aming mga pamilya, Panginoon. O God, be blessed, O God, by your word, O God. We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay? Good morning po. Ang kwan po natin ngayon, ang topic po natin o ang tema po natin ay sa Psalms 23 verse 1 to 6, The Shepherd's Heart. Familiar na po tayo sa verse na ito, Psalms 23 verses 1 to 6. Pero alam nyo ba, nung ginagawa ko po ito, siya parang all-in-one lang. Kumaga sa kape, 3-in-1. Pero ito, meron ng The Lord is my shepherd. Sabi niya, basahin natin sa Psalms 23, 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. Makibasa po tayo. Bakit? Dahil life and death is in the power of our tongue. As we declare, hindi lang tayo nagbabasa, kundi sa bawat salita na lumalabas sa ating bibig, there is power. Bakit? Sabi sa Hebrews 14:12, sabi niya doon, the word of God is alive and active. Okay? Verses 1 to 6, Psalms 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff deep comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. As the shepherd, ano bang ibig sabihin ng shepherd? Tagapastol. Shepherd. A shepherd is a person who herds, tends, and guards sheep. A person who protects, guides, or watches over a person or group of people. A shepherd is used to describe spiritual leaders in church such as pastors and elders. Sa Old Testament, shepherd is portrayed as, God is portrayed as the shepherd. In the New Testament, Jesus Christ is our good and ultimate shepherd. Anong ibig sabihin nun? In our spiritual life, mayroon tayong shepherd, mayroon tayong pastol. Dito sa church, mayroon din tayong pastol. Sino po? Mga leaders, mga pastors, mga missionaries. Amen po ba? Amen. The heart of shepherd. Ano yung
yung puso ng pastol? Is number 1, the heart of selfless love. The Lord is my shepherd, I shall not want. Anong sinasabi niya doon? Hindi personal. Dinideklara mo na personal na shepherd mo si God. Intimate connection and personal relationship with God, have everything we need in God. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo that God and as your personal guide and provider and protector, ito ay naglalarawan din na as a believer, your identity, you are part of God's flock. Parte ka ng sheep, ng flock ni Lord. Kaya if you really belong to the flock of God, then you should know, recognize the voice and follow the shepherd. Dapat alam mo yung boses at sinusunod mo yung nasa pastol mo. In John 10:27, Jesus states, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Sheep instinctively recognize their shepherd's voice, which signifies their trust in him. Shepherds know each sheep by name, reflecting a personal connection. The act of sheep following their shepherd represents the obedience and faithfulness for his shepherd. Meron pong relationship. May relasyon yung shepherd at yung sheep. Ang tupa ay nakakakilala sa busis ng pastol. At ang pastol ay kilala niya ang bawat tupa na nag-creates ng mutual relationship. And mutual recognition na nagsisignifies ng kahalagahan at ng relationship natin sa Diyos. Sa paanong paraan tayo makakakonek, sa paanong paraan natin makikilala, sa paanong paraan natin maririnig ang boses ng Diyos. Through prayer, through worship, through reading and hearing the Word of God. Meaning, ang kakayahang makilala ang boses ng Diyos sa kabila ng mga struggles natin, sa mga problema natin, ay napakahalaga para sa pananampalataya natin. Kailangan natin ang boses ng Diyos. Bakit? Kasi pag narinig natin ang boses ng Diyos, alam natin ang boses ng Diyos ang siyang nag-guide sa atin sa bawat decision na gagawin natin, sa bawat tatahakin natin sa everyday of our life. Kasi sa bawat buhay natin, everyday yan may struggle yan. Everyday yan may battle yan. So, kung ikaw lang ang nagdi-decision without the Lord's voice, hindi mo alam kung tama ba or mali ba yung tinatahak mo. Kaya importante na marinig mo yung boses ni Lord. Paano mo nga marinig? Sabi natin, through prayer, through reading the Word of God, through worship. Bakit? Kasi doon nire-reveal ni Lord kung ano yung nasa puso niya. And number 2, developing a bond with the sheep. Yung shepherd gusto niya yung may talagang close relationship sa kanyang mga tupa. In John 10:11, Jesus states, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." A good shepherd's willingness to lay down his life for the sheep exemplifies the highest form of love and dedication. The sacrificial act symbolizes the nature of God's love for us. In Romans 5:8, Paul writes, But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. A shepherd's willingness to risk his life underscores his authority and responsibility. By laying down his life, Jesus demonstrates that he is the ultimate authority over sin and death. This declaration not only emphasizes his commitment, yung commitment ni Lord sa atin, but sa ating well-being, but also foreshadows his sacrificial death on the cross. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nagsisilbing pinakadakilang kilos ng pag-ibig. Bakit? Dahil ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Para yung kahihiyan, para yung kasalanan, para yung kahirapan, siya na ang kumuha lahat for our sake. This illustrates how Jesus, as the Good Shepherd, takes responsibility. Kinuha na lahat ni Jesus ang responsibilidad for our salvation, providing a pathway for eternal life.
And number 2, the heart of nurture. He makes me lie down in green pastures. He lets me beside still waters. Kung makikita natin, yan yung mga tupa dyan sa portray natin. Green pastures represents the abundance and freshness of God's provision. In John 6:35, as Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Kung paanong ang mga tupa ay kumakain mula sa mga luntiang pastulan, ang ating kaluluwa ay kailangan din nating kumain. Panatilihin malakas sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya. Ang luntiang pastulan ay mga lugar ng paglago, at kasiglahan na sumisimbolo ng layunin o ng purpose ng Lord para sa ating mga buhay. Ginagabayan niya tayo patungo sa mga lugar kung saan maaari tayong lumago sa pananampalataya, makaranas ng panibagong kalakasan sa bawat araw at become more like Him, nung maging katulad tayo ng Panginoon. Amen. Amen. His guidance bring us to what we need to continuous spiritual growth and transformation, hindi lang ngayon, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Kasi aminin natin, sa bawat araw ng buhay natin, maraming oras, maraming panahon na nanghihina tayo. Pero anong dapat natin gawin? Huwag tayong lalayo kay Lord. Bagkos, palagi nating sabihin, Lord, tulad ng kinanta natin kanina, gaano man Panginoon, kalaki ang aking kasalanan, still mas malaki pa ang iyong pag-ibig sa akin. Amen. Pero it doesn't mean that you will continue sinning. Bakit? Ganun nga si Lord ang mapagpatawad, pero remember, in every sin there is a consequences. Kaya kailangan hindi purposely na magkasala tayo. Sa bawat araw, walang perfectong tao. Sa bawat araw, mayroong pagkakasala. Iba yung intentionally at iba yung hindi purpose na ginawa. Amen. Amen. Still waters indicates calmness and safety. Next. Makikita natin yung very calm yung water dyan sa portray natin. Tapos yung mga tupa, very calm din. Ang mga tupa ay hindi iinom yan sa mga rumaragasang tubig. Bakit araramay? Kulos, ayaw nila ng ganun. Bakit? Kaya dinadala sila ng pastol sa tahimik at ligtas na tubig kung saan sila ay nakakainom ng walang takot. Kaya remember, Jesus our Lord, ang gusto ni Lord is mapayapa tayo. Kahit dumadaan tayo sa mga struggles, sa mga bagyo, kung darating man yung bagyong si Pipito, still may kapayapaan tayo. Bakit? The Lord is our shepherd. Amen. Amen. Water also represents cleansing and renewal. As our shepherd, God provides us with spiritual refreshment. The Holy Spirit purify and cleanse our heart and our soul, washing away spiritual impurities and renewing our spirit from glory to glory. Yung banal na Espiritu, yung water represents the Holy Spirit na everyday tuwing tatawag ka sa Kanya, tuwing hihingi ka ng kapatawaran, nandun yung banal na Espiritu na handang maglinis sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong katawan, lahat. Bakit? Kasi you are very willing na magpanumbalik at bumalik kay Lord. And next is heart of guidance. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His namesake. Dahil daw sa pangalan niya. The shepherd not only provides for the physical needs of the sheep, but also leads them on the right path. He refreshes David's soul and directs him in the way of righteousness, thereby protecting the good shepherd's reputation. If sabi nga doon sa kanta, if you bear His name, if you bear the name of Jesus, anong gagawin mo? You must think, you must act, you must speak godly words, you must act according to God's will. Bakit? Ang dinadala mo, hindi yung pangalan mo as a Christian, ang dinadala mo yung pangalan ni Lord. Kaya isipin natin everyday as a Christian, ang isipin natin, yung buhay natin ay nagre-reflect sa Kanya. Amen.
Ito ay nagsisilbing gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin sa paggawa ng bawat desisyon. Bakit? Sa bawat araw ng buhay natin, kailangan nating magdesisyon. Either maliit man yan o malaking decision pa rin yan na makakaapekto sa future mo, na makakaapekto sa susunod na araw ng buhay mo. At mamumuhay ka ng matuwid, restoring our souls and helping us grow spiritually. Bakit palagi nating sinasabi na yung spiritually? Bakit? Pag you are strong in spirit, it is a reflection, it is a mirror na strong ka din sa isip mo, sa ibang area of your life. Bakit? Kung talo ka sa spiritual, talo ka na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya ang pinaka-importante, palakasin mo ang spiritual life mo. Dahil kung malakas ang spiritual life mo, kahit anong area ng buhay mo, susunod na yan. Amen. Amen. Tulad ni Haring David, kahit makaharap niya ang mga panganib at nagbabanta sa kanyang buhay, hindi siya natakot noon. Bakit? Dahil alam niya na ang Panginoon, ang Panginoon ay ang kanyang mabuting pastol na kasama niya at hindi siya iiwan. Amen. Amen. The shepherd does not abandon the lost sheep no matter how far it has strayed. Ito ay sumasalamin sa walang hanggang sawang paghahabol ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi kung nagkasala tayo, ang iisipin natin, singa nababaingan tilan, on pawilid katawan, may parang sa isip natin na you are not deserving, you are not righteous, na marumi ka. But no, bakit? Si Lord, hindi siya pumarito para sa mga para sa mga perfecto, pero pumarito siya dahil sa iyo, kapatid. Bakit? Dahil sa bawat araw, hindi pa tayo perfecto. Kailangan pa natin ang Diyos sa bawat buhay natin. Kaya tayo ay tumalikod sa Kanya, iiwan niya ang kanyang, sabi nga, iiwan niya ang 99 na tupa. Bakit? Para lang hanapin ang nag-iisang na walang tupa. At kung ikaw yun, kapatid, ikaw yung nag-iisang tupa na yun, hahanapin ka ng Diyos para ibalik ka sa kanyang presensya. Iiwan niya yung 99 for your sake only. Amen. Amen. Each person matters deeply to God. Ito ay nagsisilbing gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin na importante tayo. Alam ni Lord na sa bawat isa, alam ni Lord ang bawat pangalan natin. Alam ni Lord ang bawat laman ng ating puso, ang bawat laman ng ating isip. Alam ni Lord dyan ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Kaya si Lord, kaya tayong lahat, bawat isa sa atin, it matters to the Lord. Importante tayo kay Lord. Amen. Once the shepherd finds the lost sheep, he carries it back to the flock on his shoulders, rejoicing. Ano daw ang ginagawa ng pastol? Nilalagay niya, tingnan natin sa picture, inilalagay niya yung nahanap niyang tupa dito sa neck niya. Bakit? Para ibalik doon sa kawan niya, sa flock. Hindi niya ito sinisisi o pinapahiya yung nawalang tupa, bagkos ibinabalik niya ito ng may pag-ibig, na may kagalakan at pagdiriwang. At ang yakap ng pastol at ang pagbubuhat sa tupa ay sumasailalim sa pagnanais ng Diyos na ipanumbalik tayo, hindi para i-condemn tayo, para hindi sabihin ng Diyos na nagkasala tayo, kundi sa pamamagitan ng mga biyaya at kagalakan, nandoon yung puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung sa tingin mo ay lumalayo ka na kay Lord, hindi ka ikinukondemn ni Lord, nandoon yung pag-ibig ni Lord. Amen. Sabi nga in Luke 15:7, Jesus says, there will be more rejoicing in heaven, next, over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ganyan ang nangyayari sa kalangitan. Pag may nagbalik loob sa ating Panginoon, yung mga anghel sa kalangitan ay nagdiriwang over the one person na nagbalik loob sa Kanya. There is great rejoicing when the lost sheep is found. Ang kagalakang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtubos at ang pagdiriwang na nagaganap sa kalangitang tuwing ang isang tao ay nagbalik sa Diyos at nagrepent. Amen.
Amen. The next is heart of protection. As a shepherd, meron siyang heart of protection. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. In the face of danger or fear, the shepherd offers protection and comfort. Ang pag-aalaga ng pastol ay tuloy-tuloy. Hindi yan humihinto. Regular niyang tinitignan ang bawat tupa niya. Tinitiyak na sila ay malusog at ligtas. Amen. At tayo yung tupa. Hindi humihinto si Lord na tayo ay arugahin, na tayo ay kamustahin, na tayo ay ingatan. Bakit? Dahil yan ang puso ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung pag-ibig ng Diyos ay malaki para sa atin. Sheep are defenseless creatures and He needs its shepherd. Katulad ng pagiging spiritual na mahina natin, aminin man natin na hindi, mahina tayo spiritual at hindi natin kayang harapin ang ilanganib ng mag-isa. Kung kaya ko to. No. Sabi nga, yung banal na Espiritu, I will succeed not by my, nor by my power and strength, but by the power of the Holy Spirit that is within me. Kung wala ang proteksyon ng Diyos, tayo ay madaling matukso, tayo ay madaling magalit, tayo ay madaling wala tayong disiplina, tayo ay madaling masailalim sa spiritual na pag-atake at maimpluwensyahan ng mga bagay na maaring magpaligaw sa atin. We need to rely on God as our ultimate protector. Kailangan natin ng Diyos. Bakit? Dahil ang protection ng Diyos ang siyang mangyalisid si katayutan, mangyarawid si katayuot, anto ka man niya atake na kaaway. Amen. Amen. Mayroong dalawa, di ba sabi doon, your shepherd's rod and your staff. Yung rod is relatively short. Dito daw yung maliit na heavy club-like device. Anong nire-represent nung rod? The shepherd's rod represents God's power and authority. The rod was a sturdy tool used by shepherds to fend off predators and protect the flock. Ito daw yung ginagamit ng shepherd para alisin yung mga predators, yung mga umaatake sa kanyang sheep. Ito ay isang matibay na pamalo na ginagamit ng pastol upang itaboy yung mga manini, protektahan ang kanyang mga kawan. The rod represents God's power and authority over our life, which He uses to protect His people from spiritual enemies, such as Satan and other evil influences. Ito rin ay sumisimbolo ng kanyang disiplina na tumutulong, nagabayan tayo pabalik kapag tayo ay naligaw. Amen. Ang pangalawa naman na hawak ng shepherd ay yung shepherd's staff. Yung shepherd's staff, kung makikita natin dyan, yun yung mahaba na sa pinakadulo is may point siyang ganyan. The shepherd's staff represents God's guidance and rescue. Long stick with curve and used to gently pull sheep back to safety if they were wandered too close to danger. Kung yung kawan daw, yung sheep is marawi, asingarlad, danger, asingarlad, disgrasya, ito ay isang mahabang tungkod na may nakakorba na sa dulo na ginagamit upang maingat. Tingnan natin, maingat at dahan-dahang hihilain ang mga tupa pabalik sa ligtas na lugar kung siya ay napapalapit sa panganib. Aliwan tampulan niya guyuran na Lord, dahan-dahan at maingat. Bakit? The staff represents God's guidance and rescue, gently leading us back when we are out of course, kung napapalihis na daw tayo doon sa lugar na itinagda ng Lord, papunta doon sa magandang papuntang destiny natin. Ito ay sumisimbolo ng kanyang patuloy at mahinahong pag-aalaga na nagpapaalala sa atin na siya ay palaging umaabot upang ilayo tayo sa anumang panganib at kapahamakan. Hindi lang yung disiplina ang ginagawa ni Lord, kundi nandun yung comfort ni Lord
sa bawat isa sa atin. Next is, a shepherd has a heart of generosity and abundance. Sabi ko nga kanina, all in one si Lord dito sa verse 23 na to. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You appoint my head with oil, my cup overflows. God preparing the table shows His personal care and attention. God preparing, pangalawa na yon. Hindi ito pangkaraniwang biyaya, but one is physically and purposely na prepared na Lord para sa bawat isa sa atin. Kung saan nakikita ng Diyos sa atin, sa ating individual, ang pangangailangan ng bawat isa. Bakit? At ito ay tinutugunan niya. Dahil si Lord ay, sabi ko nga kanina, alam niya yung bawat laman ng puso mo na we are deeply matters to the Lord. Amen po ba? He personally and intentionally prepares for each and every one of us kung ano man ang pangangailangan natin. Amen. Amen. Preparing a feast in the presence, next. Preparing a feast in the presence of enemies can also signify victory and vindication. It's as if God is demonstrating na He honors and blesses us openly despite any opposition. Kahit may nag-oppose sa'yo, kahit may nagdi-disagree kayo sa'yo, still, si Lord, ibinibless ka pa rin. Bakit? Because the shepherd that we have has an heart of generosity and abundance. Kahit na napapaligiran tayo ng mga kaaway o mahirap na sitwasyon o mga struggle o mga circumstances, God's protection is so strong na pwede tayong makaupo at makakain sa hapagkainan ng may kapayapaan. That we are confident that He is guarding us. Komportable tayo. Ang ganoon sa Bitay Bagyong Pipito, still, komportable tayo. Bakit? Alam natin na ang Diyos ay ang ating proteksyon, ang ating pastol. At kahit kailan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga kawan. Amen. Amen. The enemies, yung mga kaaway daw natin, nakikita yung mga blessings na yan. And they cannot harm or disrupt or stop the blessings of God sa atin. Bakit? Dahil ibinless ka ni Lord. Bakit? Because you are the child of God and you belong to the royal family and you are the sheep of God. At alam niya ng ating pastol na ang Diyos, that the shepherd, the good shepherd that we have is ibinibless niya na handang i-bless, na handang protektahan, na handang iakay ang kanyang mga kawan. Amen. Amen. Next, the shepherd applies oil to sheep's head to protect them from pests that could cause him harm. Bakit? Kung makita natin dyan sa picture, yung shepherd, binubuhusan ng langis yung ulo ng tupa. Bakit? Hindi kayang pigilan ng mga tupa ang mga langaw. Sa disyerto kasi maraming mga langaw yan. Kumpul-kumpul yan. Ang mga kawan ng langaw ay sumasalakay sa kanilang ulo. Yung mga langaw pumupunta sa uluan ng sheep at sumisip-sip ng kanilang dugo. Ngayon, pag hindi kayang alisin ng mga tupa, minsan ibinabangga ng tupa yung kanyang ulo sa bato at hanggang sa siya ay mamatay. Ngayon, anong gagawin ng sheep? Ang sheep, nilalagyan niya ng oil yung ulo ng tupa para hindi langawin, para hindi lumapit yung langaw. The shepherd will pour oil to the head of the sheep as a natural repellent against lice in the way. Aalis yung mga langaw. In the Bible, the devil's name is Beelzebub, the Lord of the flies, and those flies are, yung mga flies na yun, sinisimbolo, demons, at ang unang inatake niya ay ang ating isipan. Na ang ating isipan ay nagiging pathway, daan para sa ating puso, para sa ating emosyon, para sa ating buhay. Then, the shepherd's oil, ano yung nire-represent niya? The Holy Spirit. Na nagsisimbolo that the God's protection, protective care over us, keeping us safe from dangers, both yung nakikita natin at hindi natin nakikita, ensuring we remain spiritually healthy and in all area of our life, despite the peace, despite daw yung mga langaw na yan, despite ng mga temptations, despite ng mga troubles, despite ng mga negative circumstances, yun yung
the oil of the Holy Spirit. Amen po ba? Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kahinahan ng mga tupa at kahinahan tulad natin, mahina din tayo. Ang pangangailangan ng mga tupa sa sa kanyang pastol, ganun din tayo na ang pangangailangan natin sa ating pastol na si Jesus ay ang protection niya bawat isa sa atin. Na hindi natin kayang labanan, na tulad nga ng sabi ko kanina, hindi natin kayang labanan na tayo lang sa ating sarili. Bagkus, kailangan natin yung tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Para makontrol, para yung mga bagay-bagay is nasa control. Bakit kung sarili mo lang, hindi mo rin kakayanan, kapatid? But with the help of the Holy Spirit, you are more than a conqueror. Amen po ba? Amen. And to sum it up, the Lord as our shepherd have heart of nurture, 3, heart of guidance, 4, heart of protection, and last, the heart of generosity and abundance. God is a zealous protector of His sheep, training us to hear His voice, leading us into pleasant pastures, and even waking us through the darkest valleys. And He is extravagant in His goodness. He doesn't just feed us. He prepares a feast in the presence of our enemies. He doesn't just bless us. He fills our cup flowing. He doesn't just offer His goodness and love. He pursues us with Him. We aren't simply His assignment. Hindi lang tayo daw assignment ni Lord, but we are His passion. Tayo yung laman ng puso ng ating pastol. Tayo ang laman ng puso ng ating Diyos. And forever. Hindi lang ngayon kundi forever. Kaya nga sinasabi na ang Psalms 23 is the pearl of the Psalms. It describes God's heart for His people. He wants to know us and He wants us to live with Him forever. Every day, sabi ko nga, every day, hindi lang yung Psalms 23 ay ginagamit sa mga funeral, pero all in one, every day, as you declare this verse in your life, over your family, every day in your life, one day, it will manifest in your life, it will manifest in your future, it will manifest, magugulat ka na lang. Bakit? Kasi all in one, nandito na lahat. Yung protection, yung nurture, yung overflowing ni Lord, yung love ni Lord, yung care ni Lord, andyan na. And believing that God is your shepherd and you shall not want all the days of your life. Wala ka nang kakailanganin. Name it, nandoon na kay Lord. Lahat, in all area of your life, nandoon na lahat kay Lord. The Lord is your shepherd, you shall not want. Amen po ba? Amen. Sa araw na ito, thank you and God bless us all. Sana yung narinig natin, hindi lang natin ilagay sa ating puso, sa ating isip, kundi maniwala tayo ng Diyos ay ang ating pastol. And sabi ko nga, life and death is in the power of the tongue. And the word of God, sabi niya sa Isaiah 55:11, the word of God will not return to God empty, but as you declare every day, magmamanifest, magugulat ka na lang, it will manifest, makikita mo na lang na mangyayari sa buhay mo yung mga magaganda. Bakit? Dahil yun ang dinideklara mo, yun ang pinaniniwalaan mo na gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Tinatawagan ko po yung mag-assist sa ating communion para silyuhan po yung salita ng Diyos na narinig natin sa umagang ito. Forgiven because you are forsaken. I'm accepted.
accepted, you are content. I'm alive when the Spirit is within me, because you died and rose again. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa aming narinig, Panginoon, ng iyong salita, O God, ayan mo, Panginoon, ng bawat salita, Panginoon, ay siyang may tanim sa aming puso at isipan, O God, at magbigay ng kalwalatian sa aming buhay at mamunga ito, Panginoon, O God, ng iyong pangalan, Panginoon, siyang maitaas, O God. Maging, Panginoon, Lord, hallelujah, ang simbolo ng sa Panginoon, ang yung katawan at ang yung dugo, Panginoon. Tinatanggap namin ang mabubuting idudulot nito sa aming buhay, O God, sa aming katawan, Panginoon, lalo-lalo na sa aming spiritual, Panginoon, na aspeto ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Lagpas lahat ng salot, lahat ng sumpa, Panginoon, caused by our disobedience, caused by our sins, O God, but we declare, O God, healing, O God, in all area of our life. We declare joy, O God. We declare good things, O God, that cometh from you, for you take pleasure in doing good things sa iyong mga anak, Panginoon, O God. Pinagpapalakan namin, Lord, tinatas, dinadakila, O God. In Jesus' name, Amen. In sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 to 26, ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon na siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoon ng gabing siya ay pinagkanulo at dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro at pagkatapos maghapunan, sinabi niya ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alala akin. Ito ay sa tuwing kain kayo ng tinapay at iinom ng sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Next, our declaration. Me and my family and my next generation to generation are blessed to be a blessing. Everything we lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. We have favor everywhere we go. Favor from God and from men. You are multiplying us from north to from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seeds to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy for all the days of our lives will make us abundantly prosperous in every aspect of our lives. You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our lives. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful that we will still be harvesting grains when it's time to pick grapes, and we will still be picking grapes when it's time to plant grains. We are the head, not the tail, always on top, never the bottom. We are lenders, never the borrower's side.
From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessings. Salo lagpas, blessings pasok. Any negative words or curse is spoken, you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. You will extend, expand our territories in a countless ways. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Panginoon, sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay, hayaan mo na inyong banal na Espiritu ay pangunahan at samahan kami sa lahat ng aming planuhin at gagawin sa susunod na mga araw ng aming buhay. Ingatan at bakuran mo kami ng iyong banal na dugo, sampu ng aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng bagay na may kaugnayan sa amin. Kinakansila at sinisira namin lahat ng plano, gawa ng kaaway laban sa amin, bagkus pa ang mga katagumpayan at magagandang bagay ang mararanasan namin sa buong linggong darating. Tinatanggap at inangkin namin na kami ay pinagpala sa lahat ng bagay, malusog, magaling, sa anumang klase ng karamdaman, matagumpay, masagana, walang kulang, may kapayapaan at kagalakan, at may pabor sa tao, lalo na sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay, our love, our resources, and all things that related to us, lalong-lalo na, Panginoon, ngayon na may paparating na bagyo. We ask for your divine protection, that the blood of Jesus will cover each and every one of us. Thank you for the peace, thank you for the protection and your favor. Sa iyo lamang, Panginoon, na ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, ito ang aming samudalangin. Amen and Amen.